Good afternoon! Nalala mo na agad. Nalala mo na, sir. Nalala niya eh. Ang mga nakaraan niya. Yan. Meron bang ano? Nasa labas pa? Meron? Wala na? Alam mo na, maraming inaantok dyan eh, no? Hindi lang antok, gutom, di ba? Gutom kayo? Gutom ka, ma'am? Hindi antok, gutom. Grabe, no? Ganito. Pwede bang latang sa likod kasi mas maganda. Sa dito. Kasi bigay ng certificate sa harapan. Unahin yung bigay ng certificate sa harapan. So ngayon, may mga bakante dito. Ito bakante. Ano naman ako dito? May sinabi pa kanina mag-exam. Okay, dito po. Yung sinabi sa inyo kung sino mag-exam? Hindi? Wala. Pero mga musta lang, may natutunan sa director ni Mr. Kulan? Meron, sir. Meron naman. Okay, very good. So, yun. May exam daw. Ilang items? 1 to 50 daw, sir. 1 to 50. Ang passing score, 149. Sino kayo may exam? So, gusto mo naman? Oo, may exam. No, 1 to 50 items, ang passing score, 149. Sir, okay na sa'yo? Sobra yata, sir. Kaya kanina, nag-observe lang ko, talaga may nakikinig. Kaya kung nakikinig ka, may natutunan ka. Pero kung hindi ka nakikinig, kunyari nakatingin ka na sa speaker, patanong-tanong, pero nasa isipan mo, ano kayo, oras tayo makalabas dito. Yan ka ngayon. Mukhang wala kang may sagot. Pag wala kang nasagot sa exam ko, hindi pasado. Tama? Dahil hindi ka pasado, paano yun? Walang certificate. Papayag pa kayo walang certificate? Sabi ni ba? Wala na ng lance. Wala na kain-kain, wala pang certificate. Hirap ng buhay pala dito. Exam abroad. May exam abroad ba dyan? May exam abroad? Ikaw, sir? Kamusta, sir? Pag-ilang balik mo na po? Pangatlo na. May naipon, sir? Wala. Tratado naman siya na wala ka talaga naipon. Kaya ka babalik. Tama, sir? O, may asawa, sir? May asawa? Wala. May anak? Wala din, siyempre. Kaya walang anak, dahil walang asawa. Tama? O sino gusto mong kuha dito ng isang video? Ito. Oo. Di ba? Sa mga YouTuber dyan, mahilig. Pwede kayo. Kaya lang sa inyo. Dalawa. Wala yung siyang cellphone ko eh. Nagugutan ako. Grabe. Ingat. Ingat ha, marami mandurokot ngayon. Bago yun. Kababait. Kaano ko lang. 6 pa lang buwan sa akin, nadali na. Hindi ito, pwede kayo. Pero ano, maghabol ng 1 hour. Ano yung 1 hour sa YouTube? Pwede kayo dito. Yan. Okay. Exam pa din na. Tulma. Ready din ka na, sir. Meron dito na mag-aawa na. Huwag na siya, gutom na. Di ba? Sa totoo lang, ako si tao mapagmahal. Ayaw ko na pahirapan kayo. Bakit? Wala lang ang lunch. Huwag tayo sabihin. Mag-isip ko, sir. Tama? Tama, sir. Kaya dapat, wala, mag-ingay yan. Nandun si Ting. Ako naman nandito. Kaya dito, palakasan ng busis. Okay. Ready na? So, hindi pa kung gaano familiar sa inyo, tama? Sir, gusto mo malaman ang pangalan ko? Gusto mo malaman? Okay. Magpakilala ako. Dapat lahat kayo
Alam niyo ang pangalan ko. Hindi po pwede. Nakaupo kayo dyan, tangok ka naman tangok. Hindi mo alam kung sino nakatayo sa harapan. Yung dito kanina, alam mo ang pangalan, sir? Ano pangalan? Hindi mo alam. Okay! Ngayon, sir, ihanda mo. Nagpakilala na ako lahat ba may ballpen? Okay. Pakirili ng ballpen, ha? Ang pangalan ko, kadalasan napakilala na ako, hindi pa rin may sulat-sulat ang pangalan ko. Hindi isang litra man ang hindi pa rin may sulat-sulat. May ballpen kasi na wala? Wala? Hayaan mo na sir kung wala kang ballpen. Okay, ang pangalan ko ito na pero may Mrs. Sam Carabao sa tagapagsalita na may Papiros. Monday hanggang Friday na dito na po kami. Every day na Mrs. Sam, ba't kaya dito na dito kami dito sa napakalagang mga services para sa inyong every day na Mrs. Sam. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Depende. Mabilis. Mabilis na magsalita. Nakopya mo siya. Hindi. Hindi talaga. Kahit sino dito, hindi. May sulat-sulat ang pangalan ko. Pero actually, yan po, nagpapakilala ka lang ako. Pero yung speaker niya talaga, darating. Sabi niya sa akin, Mr. Sam, paki-open mga yung paki-open nga sa kanila yung YouTube channel ko. Nanonood pa kayo ng YouTube? Yung mga fake news, nanonood kayo. Nanonood kayo mga fake news? Dahil fake news yun, diba? Basta lang makapag-views. No? Dami siya, di ba? Ngayon, sabi niya, ipa-open mo yan para hindi na tayo matagalan, hindi na ako matagalan, ipa-open mo yung YouTube channel ko, sabi niya sa akin, yung kaagapay, ECTV. Kasi kanina, picture sila dyan ng mga numbers na pwedeng tawagan just in case of emergency. Kaya ang tanong, sigurado ka ba na pag tinawagan yung mga numbers na yun, mayroong sasagot sa inyo? Wala. Di ba? Wala? Okay. Kaya, pa-open mo sa kanila yung kaagapay kung may mga, ano sila, may mga data sila. May cellphone ka, sir? Okay. Kunin yung cellphone nyo, i-search kaagapay, space, ECTV. Kaagapay, space, ECTV. Makikita niyo dyan, may nagsalamin, kulay itim. Nakasombrero, kulay itim. No? Na parang cowboy. Makita niyo na? Okay. Tingnan niyo ha. Pag nakita niyo, oh. Siya yun, papasok na yun. Kilala? Familiar sa inyo? Familiar sa inyo, ma'am? Pag nakita niyo, wala daw kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Wala nang exam. Exam pa tayo sa hindi na? Wag na. Walang YouTube. Walang YouTube, cellphone mo sir. Walang YouTube. Wala din messenger. Okay. Nakita nyo na? Hindi. Sino yun? Mayroong ano dyan? May isa dyan, yung na-upload, yung manyakis na, ayan, hanapin yun, manyakis na Egyptian. ECTV. Makita niyo dyan, sa baba. Scroll nyo lang kasi may naka, dyan naka-cover dyan. Makikita niyo sa loob ng agency kung sino yun. Makikita niyo. Manyakis na Egyptian. Makikita nyo dyan, may isang tumboy, may dalawang babae na parang magkamukha, magkatabi. May isang mataba na babae. Makikita nyo dyan sa loob. Makikita nyo. Try nyo i-open. Manyakis. Ano na, pag-ECTV nila. Pwede. Pwede dito.
Scroll na, i-forward mo siya. Tulungan natin sila. Tulungan natin ilang sige na itong ang iba kong masala. Yung anak ko may ang masabing si itong dyan siya. Walang kita kayo dito sa bunda. Matulungan sila sa maayos na pamamaraan. Kasi Nakita niyo ang ginagawa niya. ano ang pinabanggit. Kaso niyan, rape. Tayo na dito. Dalawa sila magkapatid. Bigat ng agapay. Maakas Last week lang, inaksyunan ko. anak ko may Walang tigil yan. Mula noon hanggang ngayon. Yung tao rin sa loob, walang iba kundi ako. Wala nang papasok na ibang speaker kung di ako na po. No? At wala nang exam para hindi kayo matagalan. Ano lang oras kayo makalabas dito? Nakita nyo? Alas 3? Alas 3? Then naawa ko sa inyo, wala ko sa inyo lives. Sa halip ng alas 3, palabasin ko yun ng alas 6. Pamahay ko ba? Alas 6 yung kalabas. Ha? Pass muna. Pass na lang? Okay. So hindi na alas 6, mas earlier than 3 p.m. makauwi na kayo. Okay? So, kaya ako nandito. Just in case of emergency. So at least nakita nyo. Bakit ko pinakita sa inyo? Para mamaya, after kumanto, hindi ko na sasabihin siya, buksan nyo. Kasi pag mamaya pa, baka sabihin nyo yung pinagawa ng mama na to. Di ba? Nandito ako. Dahil maraming mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Sino ang isa-abroad? Isa-abroad tayo mga kamay. Wala nang isa-abroad. Dalawa na lang. First timer, taas yung mga kamay. First timer. Maraming first timer. Actually, si Sir is-abroad din to. Is-abroad, tatlo lang kayo. Magtatanong na ako. Iparinig nyo. Kay tatlo lang kayo. Kayo ang bida ngayon. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Is-abroad ha? Iparinig nyo sa mga first timer. Isigaw nyo. Is-abroad. Masarap buhay o FW hindi? Hindi. Hindi. Is-abroad. Thank you. First timer. Narinig nyo? Sabi ko mga is-abroad. Hindi. Is-abroad kasi. Bakit kaya? Kaya magtataka ka pag narinig mo. Bakit sila nandito? Bakit ulit na lang ako nag-abroad? Siya first timer. Anong bansa ka sir? UAE. First time mo mag-abroad. Bakit wala na trabaho sa Pilipinas sir? Meron. Anong trabaho mo natin sa Pilipinas sir? So wala kang ibang naisipan kung di mag-abroad. Marami dito. Teachers, nurses, doctors, engineers nag-resign para na mag-abroad. Bakit? Sa Pilipinas, ang hirap na ng trabaho. Magandang posisyon, magandang profession, pero ang liit ng sinasakot. Totoo yun, bro. Bakit? Iba sa Pilipinas. At iba pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung iba dito sa Pilipinas, iba sa labas ng bansa, ganito rin yun. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama. Kaya sa pagiging buhay OFW, dapat ang katangian may tibay na loob, babang, buo ang loob, at parang. No? Kailangan yan ang katangian ng isang OFW. Ang tunay ng mga bayan, tawag sa inyo mga bayan, no? Handang magsakripisyo, hindi lang sa pamilya, pati sa bayan. Tama? Ulitin mo. Ang tunay na mga bayan, handang magsakripisyo, no? Hindi lang sa pamilya, pati sa bayan. At ang tunay na public servant, handa
magserbisyo. No? Wala man sa posisyon, wala man sa isang tungkulin, handang tumulong sa mga nangailangan. Tama? Yan ang tunay na public servant. Hindi man sila nalo ng eleksyon. Ang tunay na public servant, tuloy-tuloy na tumutulong. May malasakit sa bayan. Tama po ba? Yes, sir. Kaya po, nandito. Just in case of emergency. Kayo ay alis. At sana, lahat na nandito ay magtagumpay. Sino gusto mong minapintinan sa tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Lahat. Sino gusto mong Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may lamang pira ang kanyang itiin ng video? Tama. At ang pinakaras, sino gustong umuwi ng Pilipinas na masaya kasama ang kanyang pamilya? Taas mo kanya. Salamat. Sabi, hindi tumataas ang mga kamay. Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ni iba dyan, pakialam ko sa iyo. Naintindihan? Tapusin ko na, hindi pa. Iyan ay patalastas pa lamang. Mula pa tayo. No? Anong oras, sir? Ang oras. 3:10. 3:10 daw. Ulitin mo, sir. Ulitin mo, sir. Uwi na. Hindi mo alam, ito. Sir, magbiro na ako, sir. Alam ko, medyo lumako ng paningin mo. Okay! Ready na? Ready na? Kita ka ba dyan, sir? Yan. Ang dami na nagbabiral dito sa akin. Yung pinakamagaling kumakuha. Dito, yan ako po, ma'am. Muntik na may matay talaga. Nakakalagutan na eh. Mabuti may rescue team sa babae na kids. Mag-cat dito. Hindi ka. Pero ang problema, hindi na siya natuluyan. Habang tumatakbo, yung rescue team, tuloy pa rin siyang tumatawa. Di ba? Ito na yan. Mrs. Sam, ano bang sasabihin mo? Sa mga ex-abroad, yung maririnig nyo ngayon sa akin, no? Hindi nyo ito naririnig noon. Kaya saan ka nagpidas dati? Magati. Sa pinagpidusan mo doon, nakita mo ako doon, hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Ha? Wala ako doon. Nagkita mo lang ako ngayon kasi nandito ako ngayon. Tama. Okay. Mr. Sam, sige na. Pagpatuloy ko na. Pagpatuloy ko na, ha? Okay. Sir, naniwala ka ba na ikaw ay bayani? Naniwala ka ba? Hindi naman tayo nakikita na ikaw. Kaya hindi naman ko, oo. Kala mo sila? Sir. Maniwala ba kayo na kayo yung mga bayani? Maniwala kayo? Hindi sinabi dito kanina. Sinabi. Bakit daw kayo naging bayani, sir? Dahil sa pagsasakripisyo daw yan. Sakripisyo mo natin, sakripisyo sa jogging or ano? Naging bayani kayo. Dahil kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Totoo? Sir, tandaan mo. Dito sa Pilipinas, ordinaryong namamayan ka, magagawa. Pero ngayon, sir, tandaan mo, tatak, bayani ka na. No? Aalis ka, magtrabaho ko sa labas ng bansa, hindi lang para sa sarili mo, pati sa pamilya mo. Pero kailangan, huwag mong kalimutan. Kanina may sinabi diyan. Regular communication. Your duty to the family is regular communication at regular remittance. Tama? Isa sa bakit alam mo yung mga modules niya. Kasi yung part nila is part ko.
Signatory sila ng certificate, signatory din ako. Accredited sila ng kuha, facility at accredited ako. Ang part ko iba. Kung ang part nila is part ko, yung part ko, hindi nila part. Ang daming pilos dito, pilos dito, pilos dyan, pilos doon, sa taas, puro pilos. Guys, yung part nila, pwede kong maging part. Kaya ako dito. Ang part ko is about welfare assistance just in case of emergency. Kaya kinatawag na bayani dahil sa naitulong ninyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bayan. Maliit man ang sahod mo, kailangan ka magpadala sa pamilya mo. Kasi ang sinasabi, tama? Kulang man ang sahod mo, gutom ka man doon, laging kulang ang sahod mo, laging din, magpapadala ka pa rin sa pamilya mo. Ang problema, maliit ang padala mo, kung malaki, magbabayad ka ng tax. Tama, sir? Pag nagbayad ka ng tax, doon sa mga remittances mo, doon yan ipapasok sa kaban ng bayan. Dahil naipasok na sa kaban ng bayan, iyan po ang tanong, sino ang nakikinabang? Kadalasan, ang iba, sagot sa akin, sir, buhaya ng bayan. Congressman na, senador. Ang malupit, sumigaw dito ng mga araw, katatapusan ng eleksyon. Ang sigaw, no? Sino ang nakikinabang? Sabi, si Kapitan! Galit! Nagalit kay Kapitan. Kasi nung magbigayan ng ayuda, hindi nakatanggap. Lista ng mga pangalan. No? 2,000, 5,000, 3,000. Hanggang sa 1,000 na halos hindi pa makarating. Yung maraming galit. Huwag nyo nang ipailan yung galit nyo kay Kapitan. Mag-focus na lang kayo sa pagiging buhay OFW. Tama? Ngayon, magtatanong lang ako. Dito kasi sasabihin ko, mayroon akong sasabihin sa inyo na dapat itanin nyo sa isipan nyo at kailangan may matutunan kayo. At dapat, pagdating sa labas ng bansa, dapat malaala nyo kung oras sa inyong pangailangan. Kasi bakit? Maraming mga OFWs na umaasa. Akala okay na siya after na pagpidos. Pero pagdating sa labas ng bansa, doon niya na-realize, hindi pala lahat. No? Pagdating doon ay nagtagumpay. Totoo? Bakit, Mr. Sam? Ngayon dito, magtatanong ako. Kamusta ang excitement? Nasa 100% po ba? Nasa 100% ang excitement? Kung nasa 100% ang excitement niyo, ngayon, sana hindi mabawasan. Bakit? Tuwing may marinig ka sa akin at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100 mo na excitement. Okay? Bakit, Mr. Sam? Ano mayroon? Yung topic natin ngayon ay based on realities, totoong nangyayari sa buhay OFWs. Hindi lang pagdating sa labas ng bansa, dito parang sa Pilipinas, may nangyayari na. Kaya kung may nangyari sa'yo, bawat may nangyari, 20% ang ibabawas ko. 5 times ako magbawas. Pag nakalima ka ng 20% na naibawas ko sa'yo, may tendency, yung 100% mo na excitement, mauubos na. Then after ko mag-talk, isa lang ang itatanong ko, tuloy ka pa ba? O hindi na? Ha? Ngayon, ready na ba kayo? Ready na? Concentrate ha? Concentrate. Hindi sa labas, ang concentration, focus your mind sa mga sinasabi ko. Huwag sa katabi. Sa akin lang po. Huwag sa cellphone. Huwag sa naghihintay sa iyo sa labas. Baka mamaya, ang nasa isipan mo, yung naghihintay sa iyo sa labas, gutom na, ikaw gutom na rin. Ayaw ko mangyari na nangyari sa isang OFW bago makarating dito, mula sa kanyang agency, may kumakausap sa kanya. Pagdating diyan sa baba, agad siyang sinabihan, bawal umakyat sa taas yung may bag na dala.
Inabot niya ngayon. Saan ko iwan? Sa akin na, iwan mo. Taga-agency naman, di ba? Nakita mo ko sa agency kanina. Iniwan, diretsong iniwan. Eh, tamang-tama. Paakyat na dito. Pagdating sa taas, doon niya na nalaman saan na yung bag niya. Na-hypnotize na pala. Mapapanood niyo dyan. Nandyan, naka-vlog. Kaya dapat ingat, concentrate. Mr. Sam, ano ba yung dapat mong sabihin sa amin? Ito na. Magtatanong muna ako. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. 8. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 9. Ang nakapag-sign, 8. Ang hindi, 9. Pero mayroon pa rin hindi tumaas ang kamay. Nakatingin lang sa akin. Ganun ba? May nakapag-sign, bakit siya kayo nagtatanong? Sa mga hindi tumaas ang kamay, ulitin ko. Ano ang ginagawa mo dito? Sabi ni iba dyan, pakialam ko nga sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Tama? Ngayon, nung magtanong ako, may tumaas na kamay, pero hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, guys, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Totoo hindi? Nasa batas yan. Then after mo mag-sign ng kontrata, dapat magpidos ka. Then after na pagpidos, dapat ay flight mo na. Tama? Nasa batas. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Dahil hindi ka nakapag-sign ng kontrata, magbawas na ako ng 20% sa excitement po na 100%. Ang natira is 80%. Sabi ng iba niya, katingin lang sa akin, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Hanggang 5 yun eh. No? At ayon sa batas, dapat ang isang OFW, kailangan after magpidos, sisiguro na yung makaalis na. Kasi hindi na siya nakapag-sign ng kontrata, hindi lang siya nakapagpidos. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent or katumbas ng isang buwang sahod sa labas ng bansa. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Bakit sa akin? Sobrang laki. Kung malaki talagang sa'yo, talagang malaki yan, yung binayad mo. Labag sa batas, dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko, ang natira ay 60%. At dapat pag nagbayad ka, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant. Siya sa hotel. Sino ang kasama mo doon, sir? Siya na binayaran mo? May narinig ko dyan sa mall. Ang sigaw ng isa dito kahapon, sir, kami, Jollibee. Nung sinabi Jollibee, ang sabi ko naman, hindi dapat kung saan-saan, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, na nakatingin na sa akin, tahimik lang, agency. Bakit kami sa GCash? Guys, bakit ko binanggit ang GCash? Ha? Ayaw ko maulit yung nangyari sa iba. Sa GCash nagbayad 280,000 bawat isa. Sila mga teachers nag-resign sa trabaho. Grinab ang opportunity papuntang Korea. Kasi ang sahod, magkano? 150,000 plus. Ang sweldo sa Pilipinas, 35,000 lang. Kaya grinab ng utang para may pambayad 280,000 ang placement fee. Pagkatapos magipagtransaksyon sa nag-recruit through online, ang sabi, pumunta kayo
sa pinuntahan nyo dati na bahay sa Las Piñas. I-follow up nyo ako. Doon nyo ako i-follow up. 3 months after, guys, hindi na makontak. Nung pinuntahan sa Las Piñas, wala na ang suspect. Guys, ingat ha. Kasi ng iba, sarap ng buhay. Hindi na pumunta sa agency. Kasi malayo. Ang iba sa Pidos pa lang, sinachat na. Kumagala. Padala ka na ngayon. Kahit hindi ka na pumunta sa agency. No? Magbayad ka na kung bahala. Yan ang nangyari. Hindi nakaalis. Biktima ng illegal recruitment. Sinundan ng 20 na mga taga Batangas. Ang trabaho, papuntang Bulan, Malaysia, South Africa, Japan, Czech Republic. Diba? Ang ganda daw doon. Ang ganda daw doon. Nagbayad ng magkano? 178,000 bawat isa. Kung magbayad, no? 1 taon na nagpapaluap, hindi pa rin nakaalis-alis. Sabi ko, sayang. Noon pa lang dapat, no? Noon pa lang dapat, nakarating na sa akin ang sumbong. Kasi kung nakarating na sa akin ang sumbong, sana mabawi pa ang pera niyo. Kaya dapat, ingat. Kawawa sila ngayon. Balik, construction worker. Kung ano ng trabaho lang. Kasi baon na sa utang. Dito mayroon ba? Kaya dapat, ingat. Ingat. Kaya kung nangyari sa'yo, doon ka magbayad kung saan-saan lang. Another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, 40% na lang. 40 ba? Hindi, ano na, katatlong bawas ito eh. Pangatlong bawas yun. Pang-apat na. 40 ba? 60 lang. So ngayon, at pag nagbayad, dapat mayroong kaukulang ano? Resibo. Ang tanong, may resibo ka ba? Sabi ng iba, resibo. Bakit kami wala? Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. No? So 20% na lang. May hindi ako nabawas kanina doon. Yung sa placement fee. No? Ubos na ang excitement. Musta? Yan nangyari sa'yo. Magtatanong lang, tuloy pa ba o hindi na? Ang tanong, lakasan mo ang siga mo, tibayan mo ang loob mo. Baka nangyari sa'yo ngayon. Ang itatanong ko lang, ang sagot mo, dapat malakas. Tuloy, hindi. Tuloy! Mahina. Tuloy, hindi! Tuloy! Suka! Tuloy! Suka! Tuloy! 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 Tama? Hindi ka nakapag-sign ng kontrata, no? Tuloy pa rin. So, huwag mag-alala. Baka ang ginawa ng agency mo sa hindi nakapag-sign ng kontrata, advance pidos lang, ha? Advance pidos lang. Kasi ayaw lang nila na mahirapan kayo, pabalik-balik. Tapos mabaon sa utang, no? Pamasahe lang. Kaya ang ginawa ng inyong agency, advance pidos. After mo pidos, pagpaalis ka na, may flight na, saka pipirma ng kontrata. Basta sa loob ng agency pumirma. Okay? Sabi ni Bahay, salamat. Akala ko nadali na kami. Pero sa ibang nabanggit ko, biktima ka sa labas, marami kasing gumagamit sa pangalan ng agency. Na kung saan, ang purpose lang makapag-recruit, na pag nakita ka maraming pira, wala pang pira, kaya mo gumawa ng paraan, mangutang, dadalihin ka. Na? So, nangyari man sa inyo, sa labas, walang kalaman-lamang agency, ginagamit pa lang yung kanilang pangalan, i-inform nyo ng agency. Ha? Ganun lang po kasimple. Para hindi na mapahamak pati agency nyo. Bakit? Yung binanggit ko dito ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended
of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, Nobel po. Kaya, pagpaumanhin nyo na po, kung nakarinig kayo, nakatakot-takot ng mga sinasabi ko dito. Bakit? Ang sabi ng UWA, DMW, dapat lahat ng OFW na paalis, dapat may sapat na kaalaman, no? Para hindi sila mapapahamak, hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas sa bansa. Kaya kung may nakikinig sa akin dyan, kung may taga-agency, no? Marami kasing bago sa agency, pag narinig yung mga bagay-bagay na yan, natatakot. Baka wala nang mag-apply. Hindi po kayo dapat matatakot. Dapat yan ina-apply sa mga aplikante na nag-a-apply pa lamang, tatanungin na agad. Wala ka bang nagiging kanasan sa labas? Mga tanong na, no? Kasi bakit? Baka biktima ka sa labas, ginamit ang pangalan ng agency namin. Sana, pag nag-apply kayo sa loob ng agency. Di ba? O di, magiging safe ang agency. Pag nahuli ang suspect sa labas na gumagamit ang pangalan ng agency, labas ang agency. Biro mo, lifetime imprisonment, non-billable offense. Mr. Sam, bakit mo alam yan? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pilos na to. Ako'y nasa servisyo na noon pa lamang. Yung mga speakers dyan, dito, wala pa sila. Pating building na to, wala pa ito. Kung makita nyo, yan, kabila, hotel yan. Dati hindi hotel yan. Chowking yan. Year 2000, ang dami kong tinulungan yan na mag-apply. Kasali ko sa pag-a-apply. No? Sabi sa akin, dyan ya, saan ka na? Ma'am, on the way na po. Nag-apply ako noon, papunta din Korea. Sabi ko, magbigay ako kay Unsita din. Sayang ang pira ko, magastos lang. Kumagat. Nagkipag-meet yan, hinintay ako. Yan ya, saan ka na ba? Malapit naman, maghintay ka lang. Tinawagan ko. Pagtawag ko, nag-ring ang cellphone. Sabi niya, akala niya on the way pa lang ako. Hindi niya alam na sa likod na ako. Pag, hello, Johnny ya. Hello ma'am. Kamusta ka? No? Pagtingin sa akin, kasi ang height ko, sabi ko 5'7". Ang katawan ko maliit lang. No? Sabi ko, ako si Johnny ya. Hulog. Sabitan. Kaya kung bakit kayo magtataka, habang ako'y nakatayo sa harapan, panay ikot ang aking kamera. Kasi bakit? Yung hindi ko nahuhuli sa labas, minsan, sa loob ko ng pidos, nahuhuli. Pag nasintruhan ka ng video cam ko, at pag biglang nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin, positive. Ikaw na yun. Parang nag-blink sila. Sir, sinsya ka. Hindi naman pala. Pula lang pala ang damit mo kaya nakita ko. Dalawa kayo, akala lang ko nag-blink. Hindi naman. Parang pabiro yung sinasabi ko. Pero lahat ay totoo. Nangyari man sa'yo, i-inform mo agency. Pagdating sa labas ng bansa, i-inform pa rin po ang agency kung may mga pagbabago ha. Inform. Saan po mamalan? Tawagan ng agency. Hindi po kahit sinong tawagan nyo. Kung sino-sino lang nakilala nyo sa Pilipinas, magagaling. Nung magreklamo, nag-viral na ang problema, ikaw na sa labas pa rin ng bansa. Nagsara na ang agency, nasa labas ka pa rin ng bansa. Kumikita na, yung sinasabi ng umaksyon, problema mo, nakabinbin pa rin. Hawak na ng abogado ang problema mo. Akala mo manalo, yung pala talo. Sa abogado, pag nagreklamo, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Tama? Dito may opsyon. Nahirapan ka tumawag. Hindi mo kontak ang agency mo. May number akong bibigay sa inyo. Gusto nyo? Yung number niyan, talagang totoong may makakausap ka. At sobrang bait pa. Pag sinabi mo sa kanya, hi,
Ang sagot sa'yo, hello. Di ba? Ang bait pa. At ang kagandahan, may assurance ka kasi nakita mo na in personal. Sino? Walang iba. O hindi ako. Ma'am, at least nakita mo na akong personal. Tama, ma'am? Okay. Anong gagawin? Sir, saan ka? Ha? Busy ka. Anong gagawin? Pag tumawag sa number na yun, sa 0948-019-970, walang ibang kaming gagawin, kundi kakatupin ang pintuan ng inyong agency. Katulad yan, yung biktima ng rape. Tama? Mayroon ang dami dyan. Yung galing sa Batangas, last Friday. Nandyan. Ibinigay lang, inirefer lang sa akin, ang anak niya sinasaktan. Nandyan. Yung isa, hindi ko lang nakuha ng interview. Yung nurse na nawala sa sarili sa United States of America. Kunan ko pa sana ng video. Nurse po ha. Sa labas ng bansa. 14 years na nagtatrabaho. 14 years na hindi nakita ang kanyang pamilya. May nakakita, nakadiscover doon. Palaboy-laboy, isang nurse na wala sa sarili. Sino nag-refer? Isang church ng Bicol. Kasi lagi daw siya nanonood sa YouTube channel ko. Tinawagan ako. Sabi ko, simple lang, may pamilya, mayroon po. Papuntahin niyo sa US Embassy, ang US Embassy, makipag-coordinate sa United States of America. Wala pang isang buwan kami ng Pilipinas na i-rescue. Meron. Dahil sa problema. Ang problema kasi walang Pilipino. Naniwala kayo sa akin. Bakit? Kasi Sam, gaano ka itong sinasabi mo? Yan ang naging karanasan ko. Kaya, ang gagawin ko, kakatukin ko ng pintuan ng inyong agency, pakiusapan ng maayos, no? Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Ang ginagawa namin, diplomatic way. Ang purpose,